Kagabi ay marami akong nakitang mga video and also sa press briefing ng mga House Prosecution Panel na tuwang-tuwa sila sa performance nila kahapon. And siyempre, sinuportahan ito ng mga vloggers na sumusuporta kay BBM. Pero ano nga ba yung totoong na-achieve ng prosecution kahapon sa testimonya ni Matibag and all the other incidents na nangyari kahapon? Ito si Attorney Mike Operario. Let's break it down a little further at pag-usapan natin yan. Pagkahapon nga, pagbukas ko ng mga posts sa Facebook, nakita ko na may mga ilan-ilan pa rin naman na mga kinukongratulate ang mga prosecution team at tuwa sila sa performance ni Matibag. And I was wondering, ano kaya yung pinapanood nila? Because yesterday, what has been established ng dalawang testigo ay inulit lang nitong si Matibag. Parang ang pare-pareho lang sila ng testimonya, but the credibility of the witnesses are getting worse. And I think ang ginawa ng depensa dito kay Matibag was masterfully done. Kagaya kasi ng sinasabi ko noon, forget about the video. The video is already there. Napanood din ng maraming tao at mas marami I think ang hindi na-offend. Natuwa pa nga siguro sa mga pagmumura na ginawa ni Sara Duterte kasi yung kanyang pagmumura na hindi natin magawa ay ginawa niya. So, it did very little in so far as the credibility of Sara Duterte is concerned. So, Article 4 is not achieving its purpose. However, dito sa cross-examination, binigyan ng oportunidad ang depensa para ipakita sa taong bayan kung ano yung kalalagayan at sitwasyon ng mga nagtitestigo laban kay Sara Duterte. Take the case of Director Matibag. Si Matibag ay sinasabi niya na mayroong grave threats. Pero nga naipalabas yung ganyang video noon na nagmumura siya. Talagang nananakot siya. Na sinasabi niya, ipapapatay kita. Pag pinapatay kita, walang ebidensya. At minura pa niya yung tao. And then, dinidepensa niya that it was just in a heat of anger. Pero yun, derechahang tinakot niya na papatay niya yung tao. Kay Sara Duterte, wala namang ganun. The threat was conditioned upon the happening of an event, kung ipapapatay siya. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo noon, para lang po yung hinahamon ka ng suntukan. Kaya may nagkumpronta sa'yo, sabi sa'yo, sasapakin ka. And then sinabi mo sa kanya, sige, sapakin mo ko. Pag sinapak mo ko, ipapabugbog kita sa tatay ko. Meron na bang krimen na nangyari nung panahon na yon? Wala pa. Kasi it's going to happen only kung siya ay sasapakin. So if that ever happens, sinapak siya at gumanti yung kabilang partido o yung mismong nasapak, he will be entitled to the self-defense. Kasi sinapak muna siya. So pareho din yun. Dito sa ginawa ni Matibag, sinasabi niya dahil nagalit siya, ginawa niya yon. So why is he being supposed to be understood or bigyan siya ng pagkakataon na idepensa yung sarili niya na siya ay nagalit lamang at hindi ito pwede kay Sara Duterte? Because if he is going to follow his own standard na kapag ikaw ay galit, justified ka na, so po pwede nang magsalita ng ganon. So kung what is good for the goose should also be good for the gander. At dito sa sitwasyon na ito, naipakita talaga yung hypocrisy ni Director Matibag. Isa pa dito, siya yung nag-iimbestiga supposedly ng kaso ni Sara Duterte. But even before he was appointed as NBI Director, sa kanyang mga column, mga 4 na column yata yun, ay siniraan niya na siniraan at binabanatan niya si Sara Duterte. At tinatawag niya nga itong Bratinela. So, how can he be a fair judge tungkol dito sa kaso ni Sara Duterte when he himself has already prejudged si Sara Duterte? What it showed ay kagaya din nung naipakita na sa unang dalawang testigo that prior even to the investigation ng NBI, ay meron na silang decision, meron ng resolution. This is not about finding out the truth. This is about destroying Sara Duterte. At mag-iimbento ka na nga lang ng kaso, kagaya nga nito, ng mga pinagagagawa nila. As I have told you, and it is being manifested right now, pero alam na ito ng mga iskombro, ng mga taong nanonood, hindi ito para sa mga senador. Yung mga facts that they are showing today, this is not for the senators because the senators have already decided on it. May decision na yung mga yan bago pa man mag-umpisa ang impeachment.
Kaya nga, nagpapakahirap itong sina Erwin Tulfo no, na mapababa, sila Ping Lacson mapababa yung threshold ng voting from 16 to 14. Kasi alam nila, as of the moment, wala yan. Ano? There is no way that they can impeach Sara Duterte if you're going to rely on the count of the senators today at 13-11. So, ang pag-asa na lang nila dito, ibaba yung threshold, siraan si Sara Duterte, hoping that sa pamamagitan ng impeachment na ito, there will be enough public pressure and the impression against Sara Duterte ay mag-turn into a negative, therefore forcing the other senators to switch sides. Yan ang taktika dito at ang strategiya dito. But so far, that has not materialized. I think it's doing the opposite. The numbers will not lie, pabagsak ng pabagsak ang figures ni Bongbong Marcos. Since they started itong mga impeachment proceedings against Sara Duterte, there is nothing that they are doing that are helping them at the moment. Pasama lang ng pasama ang nangyayari. At mamaya magpapatuloy na naman ang investigasyon. More of the same things. Still, they are going to attempt to destroy yung credibility ni Sara Duterte. But not with evidence, but with made out facts. Kagaya nito, yung unsigned. Grabe. Insulto talaga ito. Yung sinasabi ni Senator Cayetano, ni Pia Cayetano, even to the law students na nag-aaral ngayon. Tapos presentahan tayo ng ganitong klaseng mga dokumento na unsigned affidavit, unnotarized affidavit, and yet you will admit it. It is purely hearsay. You cannot read into the records statement of a person, lalo pa kung ito ay unsigned and lalo na unnotarized din. So who's gonna verify kung totoo yung kanya sinasabi? Sino yung magiging liable for perjury kung itong dokumento na to ay mapatunayan na false yung statement doon? Di wala. So that is the reason why hindi pwedeng i-admit as document or as evidence itong mga affidavits na to that were never verified, na hindi na-establish kung sinong pumirma, kung pinirmahan niya ba. And, pero nakita nyo the way na gumugulong itong proseso ngayon sa Senado, kagaya na sinabi natin, don't expect na makakakuha ng favorable ruling ang depensa dito insofar as their objections sa mga ebidensyang ipipresenta. This has been predetermined. Even the presiding officer, obviously is into this. They're part of this, they're part of the majority, and they're gonna do this. However, ang impression na nakikreate nito sa mamamayan is already set already. Kitang-kita na namin. This is the beauty of media, this is the beauty of people discussing these issues. Maraming mga maalam, nagdidiskurso tungkol dito. And the iskombro, mga iskombro ng mundo, hindi na po maloloko dito sa mga palabas na ito because patuloy tayong nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi nga, alam nating lahat. Mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance.